beloved Boss Mike Cervera. Brigada ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte makatutulong sa publiko para alamin kung maipagkakatiwala sa kanya ang pagka-presidente sa 2028. Ayon po yan sa isang House prosecutor. Kita nyo mga kababayan ko, mahalaga daw na malaman natin ha. Panoorin nyo to't iigib lang ako. Pasok! Samantala mga kabrigada, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte makatutulong sa publiko para alamin kung maipagkakatiwala sa kanya ang pagka-presidente sa 2028. Ayon po yan sa isang House prosecutor. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Naniniwala si House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro na makatutulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na malaman kung karapat-dapat ba siyang pagkatiwalaan sakaling ituloy ang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Sa pulong balitaan ngayong araw, binigyang diin ng lead prosecutor na dapat matuloy ang paglilitis. Dahil ngayong nagpahayag na ng intensyon na kumandidato bilang presidente si Duterte, dapat natulungan ang mamamayan na magpasya kung mananatili silang kumpiyansa rito. Correct. Ibinunto rin ito na wala pang nakikitang kahit na isang ebidensya at wala pang sagot sa mga alegasyon na nakapaloob sa articles of impeachment. Correct. Kaya naman mahirap pa niya magbigay ng pahayag ukol sa fitness ni VP Sara na humawak ng mas mataas na posisyon. Correct. Iwanag pa ng kongresista. Pero kayo, ano hatol nyo? Si Sara Duterte ba hapit para humawak ng para maging presidente ng bansang ito? Para tayo'y panghawakan ni Sara Duterte? Fit ba si Sara Duterte, mga kababayan? Kayo ang tatanungin. Fit ba si Sara Duterte para siya ay maging presidente, mga kababayan? O kailangan munang dumaan muna, magpanyuro, psychiatrist, mga kababayan, at pregnancy test. Lahat ng test dapat daanan muna. Unfit daw. Di ba? Totoo naman ho mga kababayan kayo dyan. Totoo po kayo dyan. Binibigyan ng impeachment process ng pagkakataon ang dalawang panig na magpresenta ng ebidensya sa impeachment vote. Nilinaw ni Luistro na hindi ito issue kung gusto o ayaw nila ang ginagampan ng tungkulin dahil tumatalima lamang sila sa konstitusyon. Samantala, muling kinumpirma ng lead prosecutor na nasa full swing na ang kanilang paghahanda para sa impeachment. Ibaba na rin ang listahan ng private lawyers na nais magboluntaryo bilang private prosecutors. Bagamat hindi pa maaaring isa publiko ang mga pangalan. Dahil Kita nyo mga kababayan, yung ating mga senador, itong mga putang inan to, na wala nang nagawat na itulong sa ating mga Pilipino, puro na lang sweldo at kuha ng kuha ng mga budget para sa kanilang mga proyekto para makakickback ang mga putang ina, mga kababayan ko, kita nyo? Problema natin sila. Sila ang dahilan ng kahihiyan ng Pilipinas. Nakakahiya tayo dahil sa ginagawa nila dyan sa Senado. Mula nang maupo, itong putang inang si Cayetano, mga kababayan, nagkagulo-gulo na tayo. Mga kababayan Di ba? Nagkagulo-gulo na tayo. Mula nang nabago ang liderato ng Senado, nagkagulo-gulo na. Yan, mga kababayan ko. Marami na nga hong mga nanawagan na mag-resign ka na, Cayetano. Paano nyo mapagre-resign ng isang bakla? Halos nga yaan, kapag nakahawak ng posisyon, ayaw nang umalis. Tingnan nyo ang ginawa niya sa Kongreso dati, di ba? Nakipagbaldahan pa, syukdulan na ikandado niya ang lahat ng pintuan ng Kongreso para walang makapasok. At ngayon, paano ngayon ito ay magbibitiw? Si Cayetano, mga kababayan ko, ito ho yung bakla na naging Senate President na ipipilit niya na kahit mali na, gagawin pa rin niyang tama, mga kababayan. Nakakainis, Nakakainis yung ganyan. Nakakahiya na ho tayo tapos sige. Ito namang mga DDS, tuwan-tuwa pa rin na habang tayo ay nasisira. Meron nga akong napanood Sino daw ang iboboto? Sabi ni ate,
Ako si Sara Duterte. Total naman daw, sira na ang Pilipinas, mas sirain na lang daw natin kapag ka naupo si Sara Duterte. Di ba? Merong nag-viral na ganun eh. Sabi ba naman mga kababayan, no? Total naman, sira na ang Pilipinas, iboto natin si Sara para lalong masira ang Pilipinas. Putang ina. Di ba, no? Grabe, no? Alin pa rin ito sa masusing assessment. We look forward to attending the pre-trial conference, which according to news report, ay sa June 15 daw. And after this pre-trial conference, the initial date for trial, again, according to news report, will be on July 6. No? Ang apprehension lang po namin, the prosecution team, while we have these dates coming from news reports, actually wala po tayong official notice about the schedule of pre-trial conference. We have no official information, as a matter of fact, whether papayagan ba o hindi itong pre-trial conference na ito. And even the first schedule of the trial, wala pa rin po tayong official na notice from the impeachment court. But we look forward that since the Senate already convened the impeachment court, we are positive na magtutuloy-tuloy ito. And in as far as the 11 prosecutors is concerned, kami po ay ready to appear before the impeachment court. In the heart of Kita nyo, mga kababayan ko? Ready na po sila. Si Sara ba ready na? Kayo ba'y naniniwala na ready talaga si Sara? Readily na Likayo. Bangayan, si James Guillen, si 001 Delight, Glenn De Los Santos, Jari Shein, di ba? Ngayon mga kababayan ko, tanong ko sa inyo. Ubito. Ready ba si Sara na humarap? Kasi hindi ako naniniwalang ready. Kasi kung ready si Sara na humarap, wala nang mga cheche boreche. 'Di ba? Ruth Tubadesa, Uncle PTB, James Guillen, Samuel, Samuyo, Silvestre. Kung talaga Tomas De Castro na ready si Sara Duterte, dapat wala nang mga ganitong mga senaryo na nangyayari dyan sa Senado. Kaso wala, mga kababayan. Wala. Oo. Talagang matindi. Eto na. Bang papalapit naman ang Eto naman, ngayon mga kababayan. Akala ni Sara matatapos na. Tuloy-tuloy na ang ligaya. Nako, mali ka, Sara. Dahil sa impeachment trial mo, Peli Pilipina, Bunny Boy, Helen Mancao, maraming magbabantay. Jessie Peñarobia, Norma Tanwangco, Alaka, Lucky Me, Topakits Matias. Eto, mga kabrigada, habang papalapit naman ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, nagsisimula na rin kumilos ang ilang grupo upang bantayan ang proseso at tiyaking malinaw sa publiko ang bawat hakbang ng paglilitis. Wala naman sa mga volunteer observers hanggang sa mga information campaign. Mahigpit na tututukan ng mga grupo ang isa sa mga pinakamahalagang usaping pampolitika sa bansa. Brigada Ino Flores, ibrigada mo. Eto na, Lynn Mariano, bakit kaya? May mga bantay, Bantay impeachment trial ni Buday. Bantay impeachment trial ni Buday. Sports only. Eto na. Live report. Formal nang inilunsad ang Bantay Senado na binubuo ng mahigit 350 volunteers mula sa hanay ng mga estudyante, young professionals, abogado, academe at iba't ibang civil society organizations na tututok sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Naku, malihirapan si Sara dito. Sara, paano na ito? Maraming mga estudyante, iba't ibang sektor, na mga leader ng mga organisasyon ang mga magbabantay sa impeachment trial mo.
Putang ina, Sara, mag-ingat ka dyan, baka sampaling ka bigla. Sa gigil sa inyo ng mga bata na galit sa iyo, abay, ano ha? Oh, mag-ingat-ingat ka, umilag ka. Ang lapad pa naman ng mukha mo. Mukhang talagang, walang dadaplis kundi, sigurado, solid. Layunin nilang bantayan ang buong proseso ng paglilitis upang matiyak na ito ay patas, walang kinikilingan at naaayon sa konstitusyon. So ito po ay isang malawak na non-partisan network. Nangangahulugan po na wala po kaming pinipiling posisyon sa ngayon kung naniniwala po ba kaming may sala o walang sala si Vice President Sara Duterte. Naniniwala po kami na yung mas mahalagang pagtuunan ng pansin sa ngayon ay yung mismo pong proseso ng impeachment trial o yung paglilitis na dapat ay maging patas, dapat ay walang kinikilingan o impartial yung ating mga senator judges at dapat din po maging transparency na dun sa publiko. Correct. Bahagi ng kanilang programa ang pagsasagawa ng mga town hall discussions, online information campaigns at community watch events upang mas maintindihan ng publiko ang takbo ng paglilitis. Patay kayo! Patay ka, Sara! Patay ka! Oo. Wala na, mumulat nilang taong bayan sa kung ano ang katotohanan sa mga nililitis. Halimbawa po, na pag-usapan, Mary Grace Piatos, hindi maipaliwanag ni Sara kung sino si Mary Grace Piatos. Ilalathala yan, ibabalita, kakalat ngayon sa social media. Bakit hindi maipaliwanag yung pangalang Mary Grace Piatos? Akala ko ba totoong tao yan tulad ng sinabi ni Sara Duterte? Nasaan ang totoong Mary Grace Piatos? Dapat maipakita kung sino yan. Pag hindi na ipakita, mga kababayan, alam nyo na halos lahat ng mga hocus-pocus dyan sa kanyang confidential fund lang muna, confidential fund, malamang ninakaw mo lahat. Sara, babantayan ka ng mga kabataan, putang ina ka. Baka mas matalino pa sa'yo yung mga bata na nagbabantay sa'yo, ha? Diba? Nakakahiya yan. Sara, biruin mo, yung mga bata ng mga estudyante, yung mga freshmen, mga senior na mga nasa koleyo, babantayan ka. Tapos, magbibigay sila ng opinion sa bawat mga mangyayari dyan sa Senado. Naku, Sara, putang ina. Nakakahiya ka pagka ikaw napahiya-pahiya dyan. Diba? Nakakahiya talaga. Tuloy. Maglalabas din sila ng daily summary at analysis ng mga pagdinig, pati ng live scorecard na susukat sa performance ng mga senator judges. Yung ating pong research committee sa Bantay Senado, meron po tayong mga lawyers, may mga abogado po tayo at iba pang mga political experts. Ala ka, political expert, abogado, lawyer, mga estudyante, mga valedictorian, mga summa cum laude, mga kababayan na mga magbabantay sa iyo, Sara. Sara, babantayan ka. Hindi basta-basta itong mga to. Hindi ito katulad ng mga vlogger mo na tae-tae. Hindi katulad nila Banat Bay at saka yung mga grupo niya. Tignan mo yung itsura kung ano-ano mga pinagkukuha mo. Ito'y mga matitino, matatalino, magagaling, mahuhusay. Hindi katulad nila Mocha. Diba? Sila Mocha na anong gusto. Ayan, pa-fame war. Diba? Ayan, magpalamas ng suso. Diba? Makipagbengbangan sa kapwa babae. Putik na yan, mga kababayan, nakakahiya yun. Para lang sumikat. So mangyayari po niya na magiging consensus po ng ating mga eksperto kung ano po yung pagtingin nila doon sa performance ng mga kalahok ng impeachment trial. So inaasahan namin yung una po namin ilalabas na scorecard ay yung kung may mga nakikita na po ba kaming senator judges na may bias ngayon pa lang o pinipre-judge po nila yung paglilitis. At sa pagsisimula ng impeachment trial, magde-deploy ang Bantay Senado ng mga trained observers sa mga pagdinig. Magde-deploy daw ng mga trained observer. Bantay sarado talaga itong Bantay sarado, mga kababayan ng Senado.
babantayan netong mga nagsama-samang mga organization para ho yung ating impeachment trial ay maging tama, maayos. Nako, Marcoleta, paalala ko sa iyo, mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa pagtatanggol mo kay kay Sara. Baka manggigil sa iyo yung mga kabataan diyan, sabunutan ka. Matiyak ang transparency at accountability ng proseso. Naniniwala si Bantay Senado Convener Clive Argelias na mahalagang mabantayan ang impeachment trial dahil maaari itong magtakda ng pamantayan sa pananagutan ng matataas na opisyal ng pamahalaan at nakapekto sa direksyon ng politika sa bansa. Ang obligasyon ng mga senator judges na suriin ng maingat ang ebidensya at isang tabi ang mga pampolitikang interes ay hindi lang ang pananagutan nila sa Kamara o sa Vice Presidente. Nako, mga kababayan ko. Sabi ni Myra Asan ngayon pa lang hindi na daw siguro makatulog si Sara Duterte kung paano ito haharapin. Kilala naman natin kasi si Sara Duterte na mahina talaga yung ulo, na halos na lang tinasales ng mga sasabihin niya ay pinagtatawanan ng mga tao. Pinagtatawanan si Sara Duterte kasi nga mahina talaga ang ulo. Bobo, di ba? Bobo nga ni. Bobo si Sara Duterte. Kaya laging napagtatawanan yan ng mga, di ba, kababayan nating mga judgmental din. Ito ay pananagutan din nila sa mahigit 110 milyong Pilipino. Kasama ang Senado, ang Kamara, ang Vice Presidente, ang publiko, ang ika-4 na kaluhog sa impeachment trial na ito. Nako, okay naman ako, Ason Jimenez pero magiging okay ako kung bibigyan mo ko ng bibigyan mo ko ng moral support. Panawagan ng grupo, mairali ng mga senador ang kanilang tungkulin bilang mga hukom na timbangin ang ebidensya at magpasya batay sa batas, hindi sa politika o personal na ugnayan. Di ba mga kababayan ko? Yan ang problema, yung mga personal na ugnayan netong mga senador kay Sara Duterte. Malamang mga napangakuan na ito at alam ng mga tuso na mga senador na kayang-kaya nilang maniobrahin si Sara Duterte pag siya'y naging presidente. Di ba? Sigurado yun, mga kababayan, na imamaniobra nila at gagawin nilang sunod-sunuran lang si Sara Duterte. Magiging palamuti lang si Sara Duterte. Ay pampawalang gana nyo sa almusal. Pwede na nga hong gamitin, wag na kayong gumastos ng kung ano-anong pampapayat. Mga kababayan, panoorin nyo lang si Sara araw-araw pag nagsasalita. Sigurado mga kababayan, alam nyo, papayat kayo. Kasi sa tuwing mapapanood nyo to, hindi kayo makakakain Putang ina, paano pa kayo makakakain kung si Sara tuwing umaga, tanghalian, hapunan, siya yung makikita nyo nagsasalita? Kasi kaysa kumain kayo, sasabihin nyo, putang ina, ang bobo netong, ang bobo netong naging presidente namin. Ang tanga-tanga ng naging presidente namin. Putang ina, nakakahiya itong naging presidente namin. Ganon. Ganon ang laging mangyayari sa atin araw-araw. Magiging malnourished tayo dahil kay Sara. 'Di ba? Mangungumunsimi kayo talaga. Mangungunsimi kayo. Promise. Ikakahiya nyo yan. Our beloved Boss Mike Cervera.